Umaga po. Salamat po at nandito kayo. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa bagong umaga na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po na minarapat mo na makarating kami sa aming simbahan upang papurihan ka, pasalamatan ka, at higit sa lahat, marinig ang iyong salita, ang iyong katotohanan, ang iyong kalooban para sa aming buhay, Panginoon. Dalangin namin ng banal na Espiritu ang kumilos sa aming mga puso ngayon upang bigyan mo kami ng pangunawa at pananampalataya sa aming paritindig mula sa inyong mga salita. Samahan niyo po kami, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po ay last Sunday po ng May. So, next Sunday po ay June. June na. Naisip niyo po, June, kalahating taon na. Naramdaman niyo po ba ang 2024? Kamusta po ang inyong 2024? Mainit ang naramdaman natin, mainit, no? Pero kung meron pong isang magandang bagay ang nangyari sa inyong buhay ngayong taon, ito po ay ang nandito kayo ngayon, no? Para marinig ang mensahe ng Diyos. Kaya sabihin mo po sa katabi mo, buti na lang at nandito ka. Buti na lang at nandito ka. Okay, ha? Buti na lang at nandito po tayo. Next week po ay June, at tuwing June po, kung May ay Mother's Day, ang June naman po ay Father's Day. So lahat ng mga tatay, mag-join po kayo ng ating worship palagi. At dahil June po ay month ng mga tatay, naalala ko rin po ang aking father. Yung aking pong tatay, siya po ay namatay 2005. So mga 20 years ago na. At kahit 20 years ago na, no, naalala ko pa, no? Yung iba, nakalimutan na nila, your own Lord, di ba? Hindi na nila maalala. Pero 20 years ago, naalala ko pa kung anong klaseng tao yung aking tatay, no? Yung tatay ko po siya ay comedian. Nakakatawa po talaga siya. Kaya niyo po si Michael B. Sobra po siyang nakakatawa. So pag nasa family o nasa mga kaibigan po siya, ang ginagawa lang po nila pag nandun siya ay ang magpatawa at tumawa. So yun po yung aking memory sa kanya. Pero pagdating po sa bahay ay iba. Dahil hindi po siya nakakatawa, kundi po siya talaga ay nakakatakot. Dahil siya po ay isang striktong tatay, no? Hindi ko alam paano niya nagagawang patawa, no? Pero pag sa bahay, sobra po siyang seryoso. At marami po siyang utos. Marami po siyang rules. Sabi niya, bago pa lang ako mag-aral sa school, ng preschool, nag-aaral na po ako sa bahay kasi kailangan, no? Ituruan niya na po ako A, B, C, D. Yung kuya ko, naalala ko po, 1-year-old, 2-year-old, kabisado niya na po yung alphabet. Dahil po sa masipag niyang tuturo, at bawal po kaming kumain ng ihaw, saka ng tusok. Lagay mo, kailan po kumakain po sila ng ihaw, tusok, pero sa amin po bawal. Talaga, bawal din po sa amin ang magmura. So, iniingatan po namin kasi sinabi po bawal. Kailangan po matulog sa hapon. Meron po mga natutulog na yan sa hapon ng mga bata. Parang nauna na lang po, no? Bawal na po lumabas pag gabi, dapat kumain ng gulay. Naalala ko po kumakain ako sa lamesa, umiiyak ako kasi ayoko talaga, pero kailangan ko pong kainin yung gulay. Pagpapasok po kami sa school ng kapatid ko, kailangan sabay. Pag uuwi, kailangan sabay din, no? Kaya lagi kami nag-aantayan sa labas ng gate, no? Kahit may gawain, kailangan po sabay. Kasi ito po yung utos niya na kailangan po namin sundin. Kaya pag yung ibang bata lang, pag nakita nila yung tatay nila o nanay nila, pay 20, piso. Ako po kahit piso, hindi po ko makahingi. Kasi pa ako po pagalitan ako, no, natatakot po talaga ako sa kanya. Pero dahil po dito, lumaki ako ng may disiplina. Kaya kahit po nung namatay na siya, alam ko na ano yung dapat kong gawin at hindi ko po dapat gawin. Alam ko na yung mali sa tama. Kaya naisip ko, buti pala, no, tinuruan ako ng aking magulang ng maaga. Kaya napakahalaga po pala ng merong rules or merong utos na ibinibigay. Hindi pala po siya para malungkot tayo or mahirapan tayo. Kundi po pang gabayan tayo para mamuhay ng tama. So matagal na panahon na po yun, no? Parang high school pa lang po ako. As a church po
natin, meron din tayong mga rules or mga kautusan. And nung kabataan po ako sa simbahan, may mga hindi rin po ako nasusunod, no? Kaya isang araw, habang kinakausap po ako ni Pastor para pagsabihan, nagsimula po ako umiyak. Nakausap ko ako umiyak, sinasabihan ako. Pero hindi dahil pinagsasabihan ako, kundi dahil nawala na yung tatay ko, naalala ko, wala na pong gumagawa sa akin. Noon, sobrang dami kong iyak na hindi mo nag-alala siya o hindi niya alam po yung nangyayari, no? So, maging sa ating simbahan, meron po tayong mga utos na kailangan sundin. At ito po ay yung guidance ng Panginoon, protection ng Panginoon, at blessing ng Panginoon para sa atin. Ganon din po sa kanyang bayang Israel. Kaya yung bayang Israel, nakinig po kayo, pagkatapos po niyang iligtas ang bayan ng Israel mula sa pagkakaalipin sa Egypt, sa Ehipto, ibinigay po niya sa kanila ang kanyang 10 utos upang ipaalam sa kanila paano sila dapat mabuhay bilang bayan ng Diyos. Kaya po ba alam niyo yung 10 Commandments? Alam niyo ba yung 10 utos ng Diyos? Sa Sunday School po, pinamemorize natin yon sa mga bata. Gumawa lang po ako ng may clip, no, tungkol sa 10 utos. Okay, no? Kinabisado po nila yung 10 utos. Kayo po ba alam niyo kung ano yung 10 utos? Siguro hindi, no? Kung hindi po, panahon na para kabisaduhin po ninyo ang 10 utos ng Diyos. At ang mga Israelita po, habang lumilipas ang panahon, yung 10 utos ng Diyos ay kanilang inelaborate or pinalawak. Lalo na yung mga tagapagturo ng kautusan. Hanggang ito po ay umabot na sa 600 plus na kautusan. 248 po doon yung affirmative or positive, no? Ito ang dapat gawin. At 365 daw po yung negative o yung di dapat gawin. So mula sa 10, naging 630, no? Ito po yung dapat nilang kainin, ganito sila dapat kumain, ganito dapat sila manamit, ganito dapat ang kanilang gawin, no? Mahabang kalistahan ng kautusan. Kasi may memorize yung 613 nilang kautusan. Kaya nga, sa panahon ni Jesus, yung mga tagapagturo ng kautusan, ayaw nila kay Jesus. Kasi si Jesus, sinasabi nila, ay sinusuway daw ang mga kautusan, lalo na po yung tungkol sa Sabat o araw ng pamamahinga. Kaya minsan, nung nagkaroon po sila ng pagkakataon, nagtanong po sila kay Jesus. Hindi upang alamin ng totoo o makinig sa kanya, kundi upang hulihin siya na magkamali o magkasala. Ito po yung tinanong nila kay Jesus. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila, nagtulubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Ano po yung gusto nilang malaman? Panginoon, ilan na yung kautusan nila? 600 plus, no? Kung titimbangin po natin, no? Yung 600 na mga kautusan na yun, ano ba yung mas mabigat? O yung pinaka-importante o pinaka-mahalaga. Kahit nga yung 10 Commandments, no, kung titimbangin natin, ano ba yung mas importante? May sagot mo kayo? Kung paano tinitingnan ng mundo, anong Diyos ang mundo ngayon? At yung mga Pariseo, ang iniisip po nila sa pagsunod sa kautusan ay legalistic or mahigpit. Para pong pagsunod ko sa mga utos ng aking tatay nung ako ay bata pa. Pero nakalimutan nila na ibinigay ng Diyos ang kautusan para sa
sa kanilang ikabubuti at upang sa pamamagitan nila ang lahat ng tao sa buong mundo ay pagpalain ng Diyos. Katulad ng pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya ano yung tanong nila? Ano po yung pinakamahalagang utos? Sa palagay niyo, ano ang pinakamahalagang utos? Ano ang pinakamahalagang utos ng nanay ninyo? O ng tatay ninyo? Ano ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Kaya sumagot si Jesus ng ganito. Basahin po natin. Sumagot si Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano sabi ni Jesus? Sinagot ni Jesus ay mula sa Biblia. Yung una po ay mula sa aklat ng Deuteronomio 6 verse 5. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso mo, buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. At yung pangalawa ay mula po sa aklat ng Levitico 19 verse 18. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako, si Yahweh. So sabi ni Jesus sa verse 20, sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Buti na lang dumating po si Jesus kasi simula sa 10, simula sa 613, ilan na lang? Dalawa na lang. Ano po yung pinakamahalagang utos yung sinabi ni Jesus? Mahalin mo ang iyong Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. So, ibig sabihin, ang pagsunod sa kautusan, ibig sabihin niya ay ang pag-ibig. Ano po ba ang pag-ibig? What is love? Hindi po ba pag tayo ay umiibig, binubuksan po natin ang ating puso at ang ating buhay para sa ibang tao? Sabi ng Diyos, ibigin ninyo ako. Buksan ninyo ang inyong puso na mahalin ako, ang inyong isip at soloobin para sa akin, at ang inyong, sabi dito, lakas upang gawin ang aking mga kalooban. Ano hinihingi sa atin ng Diyos? Ibigin natin siya ng buo. Ibig sabihin, hindi po kalahati. Hindi lang tuwing Sunday. Meron po Monday hanggang Saturday. Ang nais ng Diyos, ibigin natin siya ng buo nating pagkatao. Pero marami po sa atin iniisip, ang Diyos naman kahit saan naroon. Pwede naman ako manalangin sa Kanya kahit anong oras. Kaya kahit hindi na ako magpunta ng church, ay okay lang. Pero ang katotohanan po, hindi naman po tayo nananalangin sa Kanya araw, kundi sa oras lamang na tayo ay may problema. Lumalapit lang tayo sa Diyos parang katulad ng sabi ni Pastor, parang ATM. Pag may kailangan tayo, doon lang natin po siya na aalala. Pero ano po ba ang nais ng Diyos? Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng loving relationship o ng relasyon sa Kanya. Na magkaroon tayo ng kaugnayan o personal na relasyon sa Kanya. Nais ng Diyos na maging bahagi ng buhay mo, hindi lang tuwing Sunday, kundi araw-araw. Sabihin mo nga sa katabi mo, nais ng Diyos na maging bahagi ng buhay mo, araw-araw. Diba? Hindi nais ng Diyos na sumunod tayo sa kanila parang tayo laging natatakot, mapagalitan, di ba? Mapalo. Kundi nais niyang sumunod tayo sa Kanya dahil mahal natin siya ng buong puso, isip, at lakas. Kayo po ba, mahal niyo ang Diyos na inyong buong puso, isip, at lakas? Kayo po ba ay may personal na relasyon sa Kanya? At ano po yung pangalawang utos? Sabi niya doon, love your neighbor as
yourself. Hindi lang po natin binubuksan ang ating puso, ang ating buhay para sa Diyos, kundi para sa ating kapwa. Pero anong katotohanan? Ang pakialam lang po natin ay para sa ating sarili, sa ating pamilya, hanggang doon lang. Sarado na ang pinto. Pero ang nais ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Alam niyo kung gagawin po natin mahalin ang ating kapwa, hindi tayo magsisinungaling, hindi tayo mandaraya, hindi tayo maiinggit, hindi natin sila sisisihin o hindi tayo hindi magpapatawad sa kanila dahil ayaw natin silang masaktan. Kayo po ba gusto niyo saktan ng iyong sarili? Hindi. Hanggat maaari gusto mo maging hawa ang iyong buhay at masaya. Ganun din daw po dapat natin ibigin ang ating kapwa. Kayo po ba iniibig niyo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig niyo sa inyong sarili? Or hindi pa, no? Ang Diyos, nung sabi niya, kung sinusunod niyo ang dalawang utos na ito na ang kabuuan ng buong kautusan. Mahalin niyo ang Diyos at mahalin niyo ang iyong kapwa. Sino po yung kausap ni Jesus dito? Ang mga Pariseo. Anong nais sabihin ng Diyos sa mga Pariseo, tagapagturo ng kautusan? Nais sabihin sa kanila ni Jesus na hindi nila masunod ang kautusan. Na sila ay kulang. Hindi nila naabot yung kaluwalhatiang hinihingi ng Diyos. At yun po yung sinasabi sa atin ng Diyos ngayon. Sabi po niya sa Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nais sabihin sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kautusan na anak, hindi mo nasunod ang aking mga kalooban. At hindi mo ito magagawang masunod. Kaya kailangan mo ang aking tulong. Kaya anong sabi ni Jesus sa Roma 3:20? Pwede niyo po bang basahin? Walang taong mapapawalang sala sa piningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay kasala. Sabi ni Jesus sa mga Pariseo at ng mga nakikinig sa Kanya, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. At dapat nilang maunawaan na hindi po nila iyon nagawa. At hindi rin po natin iyon nasunod. Ang nais sabihin sa atin ng Diyos, kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ng tutulong sa atin na maging matuwid sa harap ng Diyos. Kasi hindi daw po tayo mapapatawad at magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan natin po ng Savior, ng tagapagligtas. Kasi hindi po natin nagawang isunod ang kalooban ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay humarap sa parusa ng Diyos at poon ng Diyos. Kaya anong sabi po ng Biblia sa atin? Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Sino po yung isinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak? Ito po ay si Jesus. Bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling anak? Kasi Jesus po ay naging anyong makasalanan, naging tao katulad natin, no? Upang sa pamamagitan po niya ay mapawi ang kasalanan nung siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. No? Ginawa ni Jesus yung hindi po natin kayang gawin. At siya po yung namatay kapalit po ng ating mga kasalanan at pagsuway sa kautusan ng Diyos. Kaya sabi natin kanina, no, ang kautusan, ibig sabihin niya ay pag-ibig. At
At anong sinasabi ng Diyos tungkol sa pag-ibig? Sabi po sa 1 John 4:10. Pwede niyo po bang basahin? Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ito pala yung pag-ibig na sinasabi ng Diyos. Hindi na inibig natin at minahal natin ng Diyos, kundi tayo ay kanyang minahal at binigay niya ang kanyang anak para sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya totoo po, no, na mahal tayo ng Diyos. Kaya po tayo nandito sa church, kaya po tayo nag-worship sa Panginoon. Kasi alam natin na wala tayong kakayahang mahalin siya, pero niligtas niya tayo, kaya nagagawa po natin umawi at sumamba sa Kanya dahil sa Kanyang pag-ibig para sa ating pag-ibig po ng Diyos muna bago ang ating mga pag-ibig sa Kanya at pag-ibig para sa ating kapwa. Kaya si Jesus nga ang ating tagapagligtas, no? Anong sabi na, no? Sabi na, law is pag-ibig. Pag-ibig ay si Jesus. Basahin po natin sa English. This is love. Not that we have loved God, but that He loved us and He sent His Son as a atoning sacrifice for our sins. Kung ano po yung kadalasang shape ng love? Kanina sa family picture, no? Heart. Tapos naisip po natin, no? Kung meron po palang shape ang love, hindi po pala dapat heart. Anong dapat? Dapat ay ayaw pindot. Dapat po pala ay rose. Anong sabi ng version 4:10? This is love. Ito ang pag-ibig. Nainibig tayo ng Diyos. At ibinigay niya sa atin si Jesus para sa ating kaligtasan. Sabi po sa unang verse, bago verse 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ano po binigay sa atin ng Diyos? Magkaroon tayo ng buhay. Dahil po sa ating mga kasalanan, tayo po ay patay sa harapan ng Diyos. Wala po tayong pag-asa. Wala po tayong kayang gawin. Ang isang tao pang batay, may kayang gawin? Dahil wala siyang buhay. Ganun po yung kalagayan natin dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya si Jesus para tayo po ay magkaroon ng buhay. Tandaan po niya, ang buhay po natin ngayon ay utang natin kay Jesus. Utang natin sa Diyos. At sabi po niya sa unang Pedro 2 verse 24. Pwede niyo po bang basahin? Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Si Jesus po ay namatay sa krus. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay at pinagtagumpayan niya yung ating kaligtasan. Alam niyo po, nung namatay si Jesus sa krus, kasama niya po tayo namatay. Dahil tayo rin po ay namatay sa ating mga kasalanan. At nung siya ay muling nabuhay, binigyan niya rin po tayo ng bagong buhay. Buhay hindi upang ipamuhay sa kasalanan, kundi upang mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Upang magawa na natin mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa. Binigyan ka ng Diyos ng buhay at kaligtasan upang hindi palagi ka nang magkasala. Kasi napatawad ka na ni Jesus, di ba? Kundi upang magawa mo siyang mahalin. At magawa mong mahalin ang iyong kapwa katulad ng kanyang inuutos. Alalahanin po natin, no? Mahal ka ng Diyos at nais niyang magkaroon ka ng relasyon sa
Kanya. At kung wala si Jesus sa inyong buhay, wala rin po tayong makayahan na siya ay masunod sa ating buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya si Jesus para sa iyo. Ibinigay niya si Jesus para sa'yo. Ano pong sabi ng Biblia? Sa Roma 5 verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nais po ng Diyos na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya at maging bahagi ng ating buhay araw-araw. Sa pamamagitan po ng ating faith, pananampalataya, kanina po, kay Jesus Kristo. Kaya ibig sabihin po, no, kung si Jesus ay wala pa sa iyong buhay, hindi mo kayang mahalin ng Diyos at hindi mo rin kayang mahalin ng iyong kapwa. At ang nakakalungkot, ang iyong kasalanan ay hindi pa napatawad ng Diyos. Ikaw ay haharap sa parusa ng Diyos at mahihiwalay sa Kanya magpakailanman at haharap sa Kanyang puot at sa Kanyang pagpaparusa. Pero dahil mahal ka ng Diyos, hinayaan Kanyang marinig ang Kanyang mabuting balita ngayon upang buksan mo ang iyong puso para sa Panginoong Jesus na mahalin siya at manampalataya sa Kanya. Kayo po ba ay handang buksan ang inyong puso para sa Panginoong Jesus sa inyong buhay? Siguro yung mga members ng ating church, no, sa matagal ng panahon, no, patuloy po tayo sa ating lakad sa pananampalataya. Kasi the more po na binubuksan natin ang ating puso, the more po kikilos ang Diyos sa ating buhay at mauunawaan ang Kanyang kalooban. Ano po yung nais ng Diyos para sa atin? God wants you to be in a loving relationship with Him. Nais na magkaroon ka ng relasyon para sa Kanya. Tuwing hapon po, pinapanood po namin sa bahay yung Especially for You. Nanonood po ba kayo? Yung mga naghihiwalay. Ano po kadalasan ng dahilan ng paghiwalay? Walang oras. At walang tamang komunikasyon. At ganoon din po sa ating relasyon sa Panginoong Jesus. Kapag wala po tayong oras sa Kanya, ano mangyayari? Masisira po yung relasyon natin sa Kanya. Pag wala po tayong communication sa Diyos, hindi po natin siya kinakausap araw-araw, masisira din po yung relasyon na binigay niya sa atin. Tandaan niyo, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng loving relationship sa Kanya. Paano po natin nabibigyan ng oras ng Diyos? Dapat ngayon, di ba? Hiniwalay natin yung araw ng Sunday para makasama ang Diyos, papurihan siya at makinig ang salita. Ano pa? Araw-araw, tuwing tayo ay nagbabasa ng Biblia. At paano natin siya kinakausap? Kinakausap niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At paano natin siya kinakausap? Sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Huwag niyo lang po kausapin ng Diyos kapag may problema kayo. Kundi araw-araw, gawin po ninyong kausapin ng Diyos sa iyong buhay. Pag mayroon kayong desisyon na gagawin, sino po ang kakausapin? Ang Diyos, kasi mayroon kayong relasyon sa Kanya. Tama po ba? Pag mayroon po kayong hinihiling o may nais po kayo sa inyong buhay, sino po ang ating kakausapin? Ang Diyos. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng connection sa Kanya at maging bahagi ng buhay natin, hindi lang pag-Sunday, kundi araw ng ating buhay. Bakit po natin nagagawang umibig? Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tandaan po natin yun. At sa huli po, sabi ng John 4, verse 11 naman, basahin po natin, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kung napakalaki ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, tayong kanyang mga anak ay tinawag niya na magmahalan. Kaya ano yung pangalawang utos sabi ng Diyos? Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Kaya importante po ang church. Kasi sabi ng iba,
okay lang naman kahit wala akong church kasi may faith naman ako sa Panginoon. Hindi, ano sabi ng Diyos? Mahalin mo ang iyong kapwa. Kung wala po tayong community ng pananampalataya o mananampalataya, sino po yung mamahalin natin, di ba? Tayo po bilang isang pamilya sa Panginoon ay tinawag ng Diyos na mahalin ang isa't isa. Ito po yung practice natin, di ba? Na mahalin ang isa't isa sa mga members po o mga kasama po natin sa ating simbahan. Kasi bilang isang simbahan, meron po tayong isang Diyos. Tama po ba? Meron po tayong isang pagligtas. Meron po tayong isang tungkulin ng ibahayag ang mabuting balita at ang sambahin ang Diyos. Hindi po tayo nasa church para malaman kung sino po pinakamagaling mag-memory verse. Hindi po tayo nasa church para malaman kung sino po pinakamagaling na singer, pinakamagaling na dancer, o pinakamagaling na cook. Nandito po tayo para ipamuhay po natin ang pag-ibig. Katulad po ng itinuro ng Diyos sa atin. At katulad na sinabi ko kanina, hindi po natin magagawa ang ibigin ng Diyos at ibigin ang kapwa natin kung wala po si Jesus sa ating buhay. Una muna ang pag-ibig ng Diyos. Sino ang pag-ibig ng Diyos? Si Jesus para sa ating buhay. Nais ng Diyos na magbago ang iyong buhay. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Parang ang buhay mo ay hindi lang umiikot sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong problema, sa iyong mga alalahanin, kundi kasama mo ang Diyos araw-araw. Ano po yung pinaka-greatest command? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, at lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. At tandaan natin, that this love is rooted in the gospel, in Jesus Christ. Naunawaan mo po ba? Salamat po sa Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po na ibinigay niyo si Jesus ang iyong pag-ibig para sa amin upang po kami ay mapatawad at maligtas sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus ay binigyan niyo rin po kami ng buhay, ng bagong buhay upang mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Nais mo, O Diyos, na kami po ay magkaroon ng loving relationship, ng personal na relasyon sa inyo upang magawa po namin mahalin ka at mahalin ang aming kapwa. Tulungan niyo po kami na buksan ang aming mga puso para sa iyo at para sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat po na binigyan niyo kami ng buhay na walang hanggan at pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat po sa aming church, sa aming simbahan, na dito po namin maipapamuhay ang buhay ng pag-ibig na katulad ng hinihingi niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa gospel, sa iyong mabuting balita. Dalangin po namin ang aming simbahan ay patuloy na magpagpahayag ng iyong pag-ibig, hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan po ng aming mga buhay at sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.